So, meron tayong unclean data dito. Meron tayong column na type of illness, symptoms 1, 2, 3, and 4. Then, doctor, illness diagnosis, date of checkups, category of illness, tapos prescribed medicines 1, 2, 3. Then, treatment and control 1 and 2. Then, may pasobra tayo ng isa na column na same sa treatment and control 1. So, i-clean natin yan later. Dito muna tayo sa symptoms 1. So, makikita natin dito na hindi pa siya naka-proper. So, meron mga spelling dito na naka-lowercase, tapos naka-uppercase. So, ayusin natin yan. So, first step, dito sa column C, right-click natin yan, then insert. Then, mag-insert siya ng another column. So, gagamitan natin siya ng formula para ma-proper siya. Ang gagamitin natin ay equals proper. And then, double-click nyo lang yan. Tapos, click nyo yung symptoms 1 na nakasulat na swelling of 2 feet. Yung first na nasa column. Then, i-close natin. Then, press enter. So, yan. Naging okay na siya. Para magaya or hindi ka na mahirapan na iisa-isahin to, dito sa right side ng swelling of 2 feet, may square dyan. Ito. Yan. I-double click natin yan. Pagka double click natin yan, automatic na siya na magpa-proper hanggang sa kung hanggang ilan ang data nyo. So, makikita natin yan. So, para kahit ang next step naman ay select natin tong column C, then Control C, press Alt H, VV, and then pwede na nating i-delete ang column B. Ayan. Kasi kapag hindi natin Alt H, VV at Control C, ito ay magiging error. So, same process lang din sa symptoms 2, 3, and 4. So, tapos ko nang na-proper yung symptoms 1, 2, and 3. Same din sa prescribed medicine 1, 2, and 3. Then, sa treatment and control 1, 2. Na-proper ko na silang lahat para wala na tayong error mamaya. Same process lang din sa unang sinabi ko kanina. So, ang susunod nating gagawin ay pagsasama-samahin natin ang symptoms 1, 2, and 3. So, paano nga ba yung gawin? So, dito sa column F, right-click, then click the insert. Then, gagamit tayo ng formula para mas madali na lang siya, hindi na yung mano-mano. So, ang formula is equals concatenate or concat. Then, click this one and then comma. Then, para meron siyang boundary or space, gusto ko siyang lagyan ng quotation. Lalagyan natin siya ng double quotation. So, eto siya. Ayan. Tapos, gusto ko siyang lagyan ng hyphen. Like that. Then, quotation ulit na double quotation. Then, comma. Then, i-click natin to. Then, comma again. Then, double quotation, hyphen. Then, double quotation, then comma. Click natin symptoms 3. Comma. Then, double quotation, hyphen, double quotation, comma.
And the last, the symptoms 4, click the last, and then close na natin siya. So, click enter, and then, ayan na. Iwa-wide lang natin to para makita lahat. So, ayan na. Meron na tayo ditong swelling of 2 feet. Ayun, check. Pelvic pain, check. Scanty urination, check. Then, pain while urinating. So, meron na tayong 4 dito sa naka-combine. So, para lahat na ay mailagay, click din natin ulit itong square dito sa baba, sa right side. Then, double click, automatic na yan, kahit ilan pa kadami ang data nyo. So, ayan. Meron na siya dyan. Tapos, para ma-delete natin ito, ang dapat natin gawin para hindi mag-error ay Control-C, click nyo tong column F kung saan man nakalagay yung na concat nyo. Control-C natin yan. Then, Alt-H-VV lang ulit. Sabay-sabay yun na. Kunwari, ito yung Alt, ito yung H, tapos VV. Yan. Kapag natapos na yon, i-click na natin to, and then, pwede na natin siyang i-delete ng walang error. So, ganun din ang gagawin natin dito sa prescribed medicines 1, 2, and 3. So, gagawin ko lang. Ito na yung symptoms na na-combine, na-concat natin. And meron na din tayo dito na this prescribed medicine, then treatment and control na naka-combine or concatenate. So, ngayon, i-delete na natin yung mga dating symptoms na na-concat natin kasi hindi na natin yan kailangan. So, delete. Then, delete. So, mga hindi marunong mag-delete ganito, itong arrow na to, ilagay natin dito sa column na to. Ayan. Then, double tap or click the left sa mouse or mousepad. Then, i-drag nyo siya kung pa-left or kung pa-left or pa-right. Then, right-click, then delete na natin. Yan. Then, don't forget to Control-S para ma-save siya. So, yan. So, pagkatapos na natin gawin yon, ang gagawin naman natin ngayon ay pipili tayo ng the best na symptoms sa UTI or hypertension. Yung the best lang isa lang. So, ang ginawa ko para mas madali ay i-copy muna natin to. Control-C. Oh, may naiwan. Dapat wala tayong iniiwan. Kasi hindi siya magtutugma. Then, kapag na-control-C na natin, click this column, and then Control-H, which is find and replace. So, find what? Yung kinapi natin kanina, Control-V natin, i-paste natin, then replace with. So, ano nga ba ang ipapalit natin dito sa symptoms na iisa lang? Ano ba ang cause ng UTI? Swelling of 2 feet, pelvic pain, scanty urination, or pain while urinating. So, para sa akin, ang best ay etong pain while urinating. So, ikakopy natin yan, and then ipipaste natin siya dito. Pagkatapos nun, pindutin natin itong replace all para lahat ng kagaya nito ay maigaya na din para iwas trabaho. So, replace all. And then, ayun na, meron magpapakita dito na all done, we made 12 replacement. So, okay na yan. So, next na tayo. Dito naman sa hypertension, then copy ulit.
Ayan, copy. And then, i-delete na natin to. Then, ipipaste na natin dito yung pangalawa. So, hypertension. Ano nga ba ang symptoms ng hypertension? So, ito yung tinatawag na high blood. So, high BP. Pwede naman mag-type kung gusto nyo. So, yan. High BP. And then, click here. Replace all. Ayan. So, meron tayong 13 replacement. So, okay. Dito naman tayo sa common colds or acute upper respiratory infection. So, copy natin ulit yan. So, para sa akin, ang ano nito ay cough, ubo. So, ayan. I-select natin yung column, then replace all siya. So, meron tayong nagawa na replacement na 235. So, ganun lang. Ganun ang gagawin natin sa symptoms at saka sa prescribed medicine. Pipiliin natin kung ano yung pinaka-the best na gamot para sa UTI, hypertension, anemia, arthritis, influenza. And then, yung treatment na gagawin kung paano maiwasan yung mga high blood, yung mga UTI. Kunwari, dito sa UTI, ano ba ang UTI? Yun yung nakukuha sa mga chichirya at saka sa mga soft drinks. So, yun lang yung gagawin sa pagpili ng isa lang. So, ginawa ko na rin siya sa prescribed medicines and treatment and control. So, same process lang din. I-copy natin siya, then i-paste. Pagkatapos nun ay Control H, find what, and parang replace what. Parang ganun. So ito, find what and replace with. Kung ano yung ipapalit mo. Huwag lang malilito. Pagkatapos natin ay iba-binary na. So, paano nga ba ang binary? Dito muna tayo sa type of illness. So, isa-select natin yung cell, yung column, and then i-find and select ulit natin siya. So, kunwari itong non-communicable disease, ikakopy natin yan. And then, select all, Control H, find what? So, ipipaste natin dyan yung non-communicable disease din. Ang ilalagay natin na binary ay, kunwari, 01. So, replace all. So, meron tayong na-replace na 5,060. Then, okay. Pero, mapapansin natin dito na 1 lang yung nakalagay. Pero, ang nilagay ko dito sa replace with ay 01. So, paano natin papalabasin ang 01? So, ganito lang yan. Punta tayo sa general dito. And then, more number format. And then, makita na siya. Then, ito ang magpapakita sa inyo, format cell. Then, click the custom. And then, makikita nyo tong general na to, dalawang general. Yung type, tapos general, i-delete natin yan. Then, lalagyan natin siya ng value ng 00. Pero, depende sa value nyo. Kunwari, ang nilagay nyo dito is 111. So, ang ilalagay nyo dito ay 4 para magkaroon siya ng 0 sa una. Pero, itong akin ay 2 lang. Kasi 01 lang. So, yung isang 0 ay magva-value siya ng 1. So, okay natin. Yan, magkaka-value na siya. Ganon ko palabasin ang 0. Pero meron din tayong another na pwedeng palabasin yung 0. Parang
this one. Single quotation and 0, 1. Then, enter mo na 0, 1. Meron na siya. Agad-agad. So, ayun lang gagawin. First, this is the data clean, and go to save to cloud and browse in documents to, and choose the CSV file or anything is this CSV, MS DOS, Macintosh, or use this CSV, comma delimited, save, and some pictures in your workbook might be lost. So yes, first click this. Now I'll show you how to import CSV file in RapidMiner. Click this and choose the one to click yes. So click this and finish. So this is the data. Example set 9,900. So special attribute 7 at regular attributes. Statistic. There's no missing. And so this is the visualization, and this is the chart and map, and choose, so I choose this scatter or bubble, and sometimes choose this and run. Mm, okay, on this, and go back in design. So now drag this. So as you can see, we have potential problem detected parameters. So how to fix this? Control X and search read CSV in operator and drag and go back in application and choose and next same process. Now search store. So you can see we have missing. Just connect this. So stores, stores, store data, and save. Name stores data, store data, and okay. If you run it,
Okay. Have no error or warning. Save, run. So this is the example of almost same. And then so this is the store data. Okay, stores date. My store data. So try Control X and drag this. So we have no error or warning. Run, connect and run. So this is the example set retrieve store data. Then X this and use the set rule and edit the set rule table and choose the doctor illness diagnosis only one and search decision tree. So this is the decision tree. Just connect this extra to and then save and run it. So this is the attribute weight decision tree. This is the so you can see we have 9,900 examples and one special attributes because of this set rule, doctor illness diagnosis, go back to result and decision tree. This is the decision tree. Okay. This, this is the visualization. So this is the just same process, just the scatter bubble. Statistic, we have no missing value. Show attributes 1 all over all 1 and 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nation, source. So that's the how to import CSV file in RapidMine. So, ito po yung design natin. Then, set roles, vision tree, and run po natin. And, example set natin. Ito po yan. Then, sa addition tree. Then, ito po yun sa example set din. Sa statistic, data, and visualization. Dito po makikita. Then, yan po. Pili po tayo. Then, sa data po, and sa example set po natin, makikita po natin dito yung ginamit natin kanina. Sa design, ginamit natin sa set role. So, i-run pa natin.
Tapos, example set at makikita pa natin din sa one special attribute. Yun po yan. Yun pa natin makikita. And, ito po yung decision tree natin. So, type of illness is yung communicable disease and non-communicable disease. So, ang ating non-communicable disease is sa right side ay hypertension. Then, sa ating left side naman is categories of illness like yung communicable disease, like common cold, sore eyes, flu, and tuberculosis, ganun. So, attributes, and yan. So, ito yung ano natin, decision tree. Ito yung sa rapid minor.